Maligayang pagdating sa kwentong Lola Volt. Ang tatlo kong anak na walang utang na loob ay nagpasya na tuluyan na akong alisin sa kanilang buhay. Iniwan nila kami ng asawa kong si Anton sa isang masukal na kalsada. Inabandona kami sa aming kapalaran upang mamatay sa ilalim ng matinding init ng araw. Pasanin na kayo na hindi na namin kayang dalhin, ang sabi nila bago nila pinaharurot ang itim na Mercedes at nawala sa abot tanaw. Makalipas ang ilang araw, nang lumabas ang lihim na matagal naming itinago, sila mismo ang bumalik, nahihiya at nagmamakaawa ng kapatawaran. Ngunit bago tayo magpatuloy, siguraduhing nakasubscribe ka sa channel at mag-iwan ng komento kung saan mo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung gaano kalayo nararating ng aming mga kwento. Nagsimula ang lahat isang Huwebes ng umaga. Nasa kusina ako at naghahanda ng kape para sa lahat, tulad ng ginagawa ko sa loob ng mahigit 40 taon. Sa edad na 72, hindi na matatag ang aking mga kamay, ngunit kaya ko pa ring magprito ng itlog at gumawa ng kape na sinasabi ni Jose na pinakamasarap sa mundo. Ngunit kinabukasan, may mabigat na pakiramdam sa hangin, isang tensyon na kilala ko na matapos ang ilang buwan na pamumuhay kasama ang aking 3 anak sa bahay na dating kami lang ang nakatira. Naramdaman ko ang mga yapak ni Claudette bago ko pa man siya makita. Pumasok ang aking panganay na anak sa kusina na nakasuot pa rin ng bata, na ang mukha ay nakakunot na parang nakakandadong pinto. "Mama, ilang itlog ang piniprito mo?" Ang tanong ay puno ng pagbibintang. "4 lang, anak, isa para sa bawat isa." Bumuntong hininga siya ng dramatiko at inihagis ang tumpok ng mga bayarin sa ibabaw ng mesa. Agad kong nakilala ang mga reseta ng gamot ni Jose. Matagal nang may sakit sa puso ang aking asawa at ang mga gamot ang aming pinakamalaking gastos. Sa sandaling iyon, lumitaw si Jose sa pintuan na naglalakad ng dahan-dahan, sumasandal sa mga pader. Sa edad na 75, bawat hakbang ay tila isang labanan para sa kanya. Ang kanyang mukha, na dating puno ng buhay, ay may bahid ng kalungkutan na pumupunit sa aking puso. "Magandang umaga, anak," sabi niya na pilit ngumingiti. Hindi man lang sumagot si Claudette. Kumuha siya ng piraso ng tinapay, inihagis ang mantikilya ng galit at lumabas ng kusina na parang nahawahan kami ng isang nakakahawang sakit. Umupo kami sa mesa ng tahimik, kumakain ng dahan-dahan. Tiningnan ko si Jose at nakita ko ang mga luha na namuo sa sulok ng kanyang pagod na mga mata. Ang taong iyon ay nagtayo ng bahay na ito gamit ang kanyang sariling mga kamay, bawat ladrilyo. Nagtrabaho siya ng 6 na araw sa isang linggo sa loob ng 4 na dekada upang bigyan ng kanyang mga anak ng lahat ng kaya naming ihandog. At ngayon ay itinuturing kaming mga intrimitida sa aming sariling tahanan. "May karapatan sila, Teresa," bulong ni Jose habang nakatingin sa kanyang plato. "Masyado kaming nagbibigay ng problema." Bago pa ako makasagot, pumasok si Ricardo sa kusina, nakasuot pa rin ng kanyang uniforme mula sa night shift sa pabrika. Ang aking gitnang anak ay palaging ang tagapamayapa, ang balanse, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng parehong pagod, ang parehong iritasyon na nakita ko kay Claudette. "Papa, Mama, kailangan ko kayong kausapin." Umupo siya ng mabigat sa silya, hinimas ang kanyang mukha gamit ang kanyang magaspang na mga kamay. "Hindi na ito maaaring magpatuloy. Nakikita ninyo ang mga bayarin sa gamot, di ba?" "Anak, maaari naming subukang bawasan ang mga gamot," sagot ni Jose na nanginginig ang boses. "Kausapin ang doktor tungkol sa mas murang alternatibo." Umiling si Ricardo. "Hindi lang yon lahat. Ang pagkain, ang kuryente, ang espasyo. Hindi na kasya ang bahay na ito para sa 5 matatanda." "At ano ang iminumungkahi mo?" tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. "Mayroong isang lugar, isang bahay ampunan para sa matatanda na hindi kabilang sa pinakamasama. Magkakaroon sila ng tulong medikal, kasama ang mga taong kasing edad nila. Nagsasalita ka ba tungkol sa pagpapapasok sa amin?" Ang boses ni Jose ay lumabas na parang takot na bulong. "Hindi pagpapapasok, Papa. Ito ay isang pagkakataon para magkaroon kayo ng buhay na mas angkop sa inyong edad." Naramdaman ko na parang guguho ang mundo. Ang bahay na ito ay nagtatago ng aming mga alaala, aming mga pangarap,
ang amoy ng aming mga anak noong sila ay maliliit pa. Bawat sulok ay nagkukwento ng isang buong buhay ng pagtatrabaho at pagmamahal. Si Ferdinand, ang aming bunsong anak na 34 taong gulang, ay lumitaw sa pintuan na nakasuot pa rin ng pajama bagaman lampas na ng alas 11 ng umaga. Pinag-uusapan ninyo ang tungkol sa ampunan. Oras na, hindi na ako makatulog sa ubo ni Papa tuwing madaling araw. Hindi iyon ampunan, pagtatama ni Ricardo nang walang gaanong paniniwala. Pareho lang ang pangalan. Ayaw nga ng nobya ko na pumunta dito. Nahihiya siya. Hiya. Ang salita ay tumama sa akin na parang sampal. Ang aming pag-iral ay nakakahiya sa mga tao. Dahan-dahang tumayo si Jose at lumabas sa maliit na likod-bahay. Alam kong iiyak siya kung saan walang makakakita. Palagi siyang ganoon. Itinatago niya ang sakit upang protektahan ang iba. Kailangan namin ng sagot sa lalong madaling panahon, sabi ni Claudette na bumalik sa kusina na nakabihis na para magtrabaho. Nag-schedule na ako ng pagbisita sa bahay ampunan para bukas. Sa sumunod na mga linggo, naging hindi matiis ang kapaligiran sa bahay. Hindi na kami kinakausap ng mga anak maliban sa mahigpit na kinakailangan. Lumalabas at pumapasok sila na parang naiinis na mga bisita sa isang dekalidad na hotel. Halos hindi kumain si Jose, bumababa ang kanyang timbang ng kapansin-pansin. Nagigising ako tuwing umaga na may buhol sa tiyan, nararamdaman na mayroong masamang mangyayari. At nangyari iyon isang Martes habang nagsasampay ako ng damit. Narinig ko ang mga bulungan sa sala at dahan-dahan akong lumapit. Ayos na ang lahat, boses ni Claudette. Kukunin ba sila ngayong hapon? Oo, sagot ni Ricardo. Ayos na ang lahat sa mga tao sa bahay ampunan. Paano kung ayaw nilang pumunta? Tanong ni Ferdinand. Pumunta sila. Kumpirmado ni Ricardo nang may kalamigan na nagpalamig sa aking dugo dahil wala silang ibang option. Ipinaliwanag ninyo ba na pansamantala lang iyon? Tanong ni Claudette. Siyempre, hindi iyon pansamantala. Mahina kong natawa si Ferdinand. May kilala ka bang matanda na bumalik mula sa ampunan? Gumuho ang aking mundo sa sandaling iyon. Sumandal ako sa pader para hindi matumba. Plano nilang alisin kami ng tuluyan, parang lumang kasangkapan na hindi na bumabagay sa dekorasyon. Tumakbo ako sa hardin kung saan dinidiligan ni Jose ang kanyang mga halaman ng mekanikal. Jose, bulong ko habang hawak ang kanyang braso. Kukunin na tayo ngayong araw. Hindi na sila bibisita pagkatapos. Binitawan ni Jose ang hose sa lupa. Patuloy na umagos ang tubig, binabasa ang kanyang mga paa. Nang walang pasabi, bulong niya na parang hikbi. Ayaw na nila sa atin, Jose, hindi na kailanman. Niyakap namin ang isa't isa doon, umiiyak na parang nawawalang mga bata. Isang buong buhay ng sakripisyo. At ganito ang wakas. Pagkalipas ng 2 oras, dumating ang mga tao mula sa bahay ampunan. 2 babae na nakasuot ng puting uniforme, propesyonal na ngiti, matamis at walang saysay na mga salita. Nagkunwari ang aming mga anak na malungkot para sa mga empleyada. Nangako sila ng lingguhang pagbisita, araw-araw na tawag. Sumakay kami sa van ng hindi lumilingon. Sa bintana, nakita ko si Ricardo, Claudette at Ferdinand na mabilis na bumalik sa bahay na parang mga kriminal na tumatakas mula sa pinangyarihan ng krimen. Teresa, bulong ni Jose habang hawak ang aking kamay. Paano tayo napunta sa ganito? Wala akong sagot, tanging tahimik na luha ang umagos habang papalayo ang van mula sa bahay na buong pagmamahal naming itinayo. Sa sandaling iyon, hindi namin alam na ang tadhana ay malapit nang magpakawala ng sarili nitong hustisya. Nakatago sa lumang pitaka ni Jose, sa pagitan ng mga lumang litrato at naninilaw na mga card, ay mayroong sobre na babago sa lahat. Ang bahay ampunan ay eksakto gaya ng aking kinatatakutan, isang lumang gusali na may amoy ng disinfektante at ihi na halos hindi maitago ng murang pampabango. Inilagay kami sa isang kolektibong silid, kasama ang 6 na iba pang tao. Pinaghihiwalay kami ng isang kurtinang tela na halos walang privacy. Ito ay isang lugar kung saan ang mga tao ay dahan-dahang namamatay, inabandona ng mga pamilya na nangakong mamahalin sila hanggang sa huli.
Ang mga gabi ang pinakamasama. Ang patuloy na unggol ng ibang matatanda, ang pigil na pag-iyak sa mga unan, ang mga tawag sa mga anak na hindi kailanman darating. Halos hindi kumain si Jose, nangangayayat sa bawat sulyap. Pinapanood ko siya tuwing umaga. Nakikita kung paano lumiliit ang kanyang katawan, kung paano nawawala ang ningning ng kanyang mga mata araw-araw. "Teresa!" Bulong niya sa ikatlong gabi nang akala ko ay tulog na siya. Hindi ko kayang manatili dito. Hawak ko ang kanyang kamay sa ilalim ng magaspang na kumot. Kami ay nasa magkahiwalay na kama, ngunit iniuunat namin ang aming mga braso upang mapanatili ang koneksyon na pagkatapos ng 50 taon ng kasal ay kasing halaga ng hangin. Alam ko, aking matanda, ako rin. "Tumawag ba ang mga bata?" Tanong niya. Bagaman alam ko na ang sagot. Hindi ako sumagot. Nararamdaman ang sakit sa mga salita. Hindi sila tumawag. Lumipas ang 1 linggo, pagkatapos ay isa pa. Walang tawag, walang pagbisita. Para kaming namatay para sa aming mga anak sa sandaling sumakay kami sa van na yon. Iniiwasan ng mga empleyada ang aming mga tingin kapag tinatanong namin kung may anumang mensahe para sa amin. Sa 3 linggo, inatake si Jose sa madaling araw. Nagising ako sa kanyang pigil na ungol at nakita ko siyang humahawak sa kanyang dibdib na ang mukha ay nakakunot sa sakit. "Jose?" Sigaw ko habang tumatalon mula sa kama upang tulungan siya. Tulong, may tumulong sa amin. Ang nurse na naka-duty ay tumagal ng halos 10 minuto bago lumitaw. Nang sa wakas ay dumating siya, mayroon siyang pagod na tingin ng isang nakakita na ng ganoong eksena ng maraming beses. "Siguro ay indigestion lang," sabi niya, nang hindi man lang siya sinusuri ng maayos. "Hindi indigestion," pilit ko. "May problema siya sa puso, kailangan niyang pumunta sa ospital." Pagkatapos ng matinding pagpipilit, tumawag sila ng ambulansya. Naghintay ako ng mag-isa sa emergency room ng maraming oras, nanginginig ang mga kamay sa takot at galit. Sinubukan kong tawagan ang aking mga anak, ngunit walang sumagot. Nag-iwan ako ng mga desperadong mensahe na nagmamakaawa na pumunta sila. Walang dumating. Lumitaw ang doktor bandang 5:00 ng umaga na seryoso ang mukha. "Aling Teresa, ang inyong asawa ay inatake sa puso. Naisasaayos namin ang kanyang kondisyon, ngunit delikado pa rin. Mabubuhay ba siya?" Halos hindi ko mabigkas ang tanong. Sa ngayon ay oo, ngunit mangangailangan siya ng intensive care sa mga susunod na araw. Buong gabi akong nakaupo sa tabi ng kama ni Jose sa UCEE, pinapanood ang mga monitor, binibilang ang bawat tibok ng kanyang puso na parang isang mahalagang kayamanan. Paminsan-minsan, binubuksan niya ang kanyang mga mata at sinubukan akong ngitian, ngunit mabilis siyang nakatulog muli sa ilalim ng epekto ng mga gamot. Kinabukasan, nang wala pa ring balita mula sa mga anak, pumunta ako sa banyo ng ospital upang maghugas ng mukha. Pagod ako, gulo ang buhok, maga ang mga mata sa sobrang pag-iyak. Habang pinupunasan ko ang aking mukha, napansin ko ang aking refleksyon sa salamin at hindi ko nakilala ang babaeng nakatingin sa akin. Para akong isang estranghera, isang taong tumanda ng mga dekada sa loob lamang ng ilang linggo. Pagbalik sa silid, nakita ko ang isang batang nurse na sinusuri ang vital signs ni Jose. "Kayo po ba ang asawa?" Tanong niya nang may kabaitan na ikinagulat ko. "Oo, kasal kami sa loob ng 50 taon. Ngumiti siya habang maingat na inaayos ang unan ni Jose. "Ang ganda naman po. Bihira kaming makakita ng mag-asawa na nagtagal ng ganoon." Isang bagay sa paraan ng kanyang pagsasalita, sa paraan ng kanyang pag-aalaga kay Jose, ang lubos na nagpakilos sa akin. Ito ang unang tunay na gawa ng pagkatao na natanggap namin sa loob ng ilang linggo. "Ano ang pangalan mo?" tanong ko. "Clara Ocampo," sagot ni Clara. Sa mga sumunod na araw, si Clara ay naging aming tagapag-alaga sa ospital. Palagi siyang lumilitaw sa silid, kahit na hindi siya nakatalaga na mag-alaga kay Jose. Nagdadala siya ng mabait na salita, inaayos ang mga kumot. Minsan ay nagdadala pa ng kape kapag napapansin niyang hindi ako gumalaw ng ilang oras. Isang araw, habang natutulog si Jose, umupo siya sa tabi ko. "Aling Teresa, pasensya na po sa pagiging pakialamero, ngunit hindi po ba kayo binibisita ng inyong mga anak?" Umiling ako,
Nararamdaman na humihigpit ang buhol sa aking lalamunan. Sila, inilagay nila kami sa isang bahay ampunan at hindi na kailanman nagpakita. Nananatiling tahimik si Clara ng ilang sandali. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Alam niyo po, ang nanay ko ay nagtatrabaho bilang tagapag-alaga ng matatanda. Ang mga kwento niya ay nakakasakit ng puso. Naiintindihan ko, sagot ko, bagaman sa totoo lang ay hindi ko talaga naiintindihan. Paano mauunawaan ng isang tao ang sakit ng pag-iwan ng sariling mga anak? Sa totoo lang, madalas namin itong pag-usapan ng asawa kong si Paulo nitong huli. Hindi ko agad naintindihan kung saan niya gustong pumunta. Tungkol saan eksakto? Tungkol sa kung gaano namin kagusto magkaroon ng lolo't lola sa aming buhay. Ang mga lolo't lola ko ay namatay noong bata pa ako at ang mga magulang ni Paulo ay nakatira sa ibang bansa. Namimiss namin ang karunungan na iyon, ang presensya na tanging ang matatanda lang ang maaaring mag-alok. Nananatili akong tahimik, hindi sigurado kung ano ang isasagot. Nagpatuloy si Clara nang nag-aalangan. Mayroon po kaming ekstrang kwarto sa bahay. Hindi naman po kalakihan, pero maganda. At ako po ay nagtatrabaho dito sa ospital. Maaari kong bantayan ang kalusugan ng inyong Jose. Si Paulo po ay may maliit na tindahan ng paggawaan. Nagtatrabaho po siya sa bahay. Hindi po kayo kailanman mag-iisa. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Posible na ang batang babae na ito, halos isang estranghera, ay nag-aalok ng bagay na ipinagkait sa amin ng aming sariling mga anak. Clara, iniimbita mo ba kami na tumira sa inyo? Bigla siyang namula sa hiya. Pasensya na po kung mukha akong nakikialam kasi po, pinag-usapan na po namin ito ni Paulo. Naniniwala kami na makakatulong kami sa isa't isa. Magkakaroon po kayo ng tahanan at magkakaroon po kami ng pamilya na palagi naming ninanais. Tumulo ang luha sa aking mukha. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ito ay isang himala sa gitna ng desperasyon, isang parola sa dilim na pinagdaanan ng aming buhay. Nang gabing iyon, nang magising si Jose na mas malinaw ang isip, ikinuwento ko sa kanya ang alok ni Clara. Nakita kong napuno ng luha ang kanyang mga mata, ang unang sinag ng pag-asa na nagpaliwanag sa kanyang mukha sa loob ng ilang linggo. Hindi man lang nila tayo kilala, Teresa, bulong niya. Bakit nila gagawin iyon para sa atin? Marahil may mabubuting tao pa rin sa mundo, sagot ko habang hawak ang kanyang kamay. Mga taong nakakakita ng halaga kung saan ang aming sariling mga anak ay nakakita lamang ng pasanin. Isang linggo pagkatapos, nang ma-discharge si Jose, hindi kami bumalik sa bahay ampunan. Sina Clara at Paulo ang sumundo sa amin sa ospital. Si Paulo ay isang matangkad at payat na binata, na may madaling ngiti at magaspang na mga kamay dahil sa trabaho. Tinanggap nila kami sa kanilang maliit ngunit malinis na apartment kung saan naghanda sila ng isang silid lalo na para sa amin na may malaking kama, kurtinang may bulaklak at maging isang florera na may mga violeta sa bintana. Hindi po kalakihan pero ito ang aming tahanan, sabi ni Paulo. Tinulungan si Jose na makaupo. At ngayon ay tahanan niyo na rin. Nang gabing iyon, nakahiga sa tabi ni Jose sa malambot na kama. Nakaramdam ako ng kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang buwan. Hinawakan niya ang aking kamay tulad ng ginagawa niya tuwing gabi sa loob ng 90 taon. Teresa, bulong niya sa dilim, baka hindi pa tayo tuluyang iniwan ng Diyos. Pagkatapos ng lahat, ngumiti ako, bagaman hindi niya ako makita sa dilim. Siguro hindi, aking matanda, siguro hindi. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagbagay at mga pagtuklas. Nagtatrabaho si Clara sa ospital sa 12 oras na shift, ngunit palagi siyang umuuwi ng nakangiti, nagtatanong kung ano ang nangyari sa aming araw. Nagtatrabaho si Paulo sa maliit na tindahan na itinayo niya sa garahe ng gusali, nagkukumpuni ng mga elektronikong kagamitan. Minsan bumababa si Jose upang samahan siya, pinapanood ang kanyang trabaho. Nag-uusap tungkol sa mga panahon na siya rin ay nagkukumpuni ng mga bagay sa bahay. Nagsimula akong magluto muli, isang bagay na palagi kong gustong gawin. Naghahanda ako ng tanghalian para sa lahat, gumagawa ng mga cake at tinapay na kinakain ni na Paulo at Clara ng may taus-pusong papuri. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong kapaki-pakinabang ako.
pinahahalagahan. Isang hapon, habang naghuhugas ako ng pinggan pagkatapos ng tanghalian, may nakita ako sa bulsa ng lumang jacket ni Jose na inilagay ko upang labhan. Ito ay isang naninilaw na sobre na may letterhead ng isang law firm. Mukhang matagal na itong nakatago doon. Maingat kong binuksan at sinimulang basahin ang nilalaman. Halos huminto ang tibok ng aking puso. Ang nanginginig kong mga kamay ay halos hindi makahawak sa mga papel. Binasa ko at muling binasa ang bawat salita nang hindi makapaniwala. Ayon sa dokumentong iyon, ang aking ama na namatay mahigit 10 taon na ay nag-iwan ng malaking mana na pinamamahalaan ng isang law firm. Sinubukan nila kaming kontakin ng ilang beses sa lumang address ngunit walang tagumpay. Kasama sa mana ang 10 ari-arian sa sentro ng lungsod, lahat ay inuupahan at isang halaga ng pera na may naipon na interes ay lumampas sa 1.1 bilyong piso. 1.1 bilyon. Mas maraming pera kaysa sa pinangarap naming magkaroon ni Jose sa buong buhay naming pagtatrabaho. Umupo ako sa silya sa kusina na nanginginig ang mga binti. Paano nakarating ang sobre na iyon sa jacket ni Jose? Bakit hindi namin ito nakita noon? At pagkatapos na parang kidlat, nagulantang ang aking isip. Dumating dapat ang mga sulat sa aming lumang bahay nang kasama na namin ang aming mga anak. Dapat ay na-intercept nila ang lahat. Inantay ko na makabalik si Jose mula sa workshop kasama si Paulo para ipakita sa kanya ang dokumento. Nang basahin niya ito, nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha mula sa pagkabigla patungo sa pagkaunawa at, sa huli, sa galit. Alam nila, Teresa. Alam ng ating mga anak ang tungkol sa perang ito at gayunpaman ay itinuring pa rin nila tayo na basura. Sina Clara at Paulo ay nasa sala nang ikinuwento namin sa kanila ang tungkol sa pagtuklas. Ang kanilang reaksyon ay hindi kasakiman o kalkulasyon. Tulad ng marahil ay magiging reaksyon ng maraming tao kapag nalaman na sila ay nagkakanlong ng 2 matatanda na biglang yumaman. Ito ay tunay na pagkagalit dahil sa kawalang katarungan na aming dinanas. Kailangan ninyong kontakin agad ang abogadong iyon, sabi ni Clara habang hawak ang telepono. Bukas na bukas ay pupunta kami sa opisina niya. Kinaumagahan, pumasok kami sa opisina ni Dr. Mendez, isang ginoong may kulay abong buhok at gintong frame ng salamin. Sinalubong niya kami ng may paghinga ng ginhawa. Ginoong Jose at Aling Teresa, sa wakas. Matagal na namin kayong hinahanap. Kumuha pa kami ng pribadong investigador, ngunit hindi kayo mahanap pagkatapos ninyong umalis sa dating tirahan. Ang aming mga anak, sabi ni Jose na nanginginig ang boses sa pigil na galit, dapat ay na-intercept nila ang mga sulat. Inayos ng abogado ang kanyang salamin, halatang hindi komportable. Posible. Nakatanggap kami ng ilang tawag mula sa mga taong nagsasabing sila ang inyong mga anak na humihingi ng impormasyon tungkol sa mana. Natural, hindi kami nagbigay ng mga detalye nang walang presensya ng mga lehitimong tagapagmana. Gumugol kami ng ilang oras sa pagpirma ng mga dokumento, pag-update ng mga record, at pakikinig sa mga paliwanag kung paano i-access ang aming mga ari-arian. Sa huli, iniabot ni Dr. Mendez sa amin ang isang pansamantalang bank card. Ang card na ito ay konektado sa isa sa mga checking account. Naglagay ako ng pang-araw-araw na limitasyon na 2.75 milyong piso para sa mga withdrawal at transfer hanggang sa maayos namin ang lahat ng dokumentasyon. 2.75 milyon, isang halaga na noon ay tila isang di kapani-paniwalang yaman, ngayon ay isa lamang pang-araw-araw na limitasyon. Lumabas kami ng opisina ng tahimik, nilalagom ang matinding pagbabago sa aming sitwasyon. Sa taksi pabalik sa bahay, mahigpit na hinawakan ni Jose ang aking kamay. Ano ang gagawin natin ngayon, Teresa? Tumingin ako sa bintana, pinapanood ang pagdaan ng lungsod. Una, mananatili tayo kina Clara at Paulo. Tinanggap nila tayo nang wala tayong anumang ari-arian. Karapat-dapat sila sa ating katapatan. Tumango si Jose. At malalaman din ng ating mga anak sa lalong madaling panahon. Naramdaman ko ang buhol na namuo sa aking lalamunan. Kahit na sariwa pa ang sakit ng pag-abandona, sila ang aming mga anak,
Dugo ng aming dugo. Maghihintay tayo. Darating sila para kunin tayo kapag nalaman nila. Sa katunayan, hindi nagtagal. 2 linggo pagkatapos maayos ang sitwasyon sa abogado, nag-aalmusal kami nang tumunog ang intercom. Sinagot ni Paulo at bumalik ng tense ang mukha. Aling Teresa, ang inyong mga anak po, silang 3. Sabi nila, kailangan po kayong kausapin ng madalian. Nagpalitan kami ng tingin ni Jose. Inasahan namin ito, ngunit hindi ganoon kabilis. Agad na tumayo si Clara nang mapagprotekta. Gusto niyo po bang paalisin ko sila? Umiling si Jose. Hindi, pakikinggan namin kung ano ang sasabihin nila. Nang buksan ko ang pinto, halos hindi ko makilala ang sarili kong mga anak. Lahat ay nakabihis ng napaka-pormal na parang pupunta sa isang mahalagang pagpupulong. Si Claudette ay nakasuot ng mamahaling alahas. Si Ricardo ay may relo na tiyak na nagkakahalaga ng ilang sahod. At si Ferdinand ay nakasuot ng branded na damit na hindi niya kailanman kayang bilhin sa kakaunting trabaho niya. Mama! Lumapit si Claudette upang yakapin ako, ngunit automatiko akong umatras. Sobrang nag-alala kami. Hinanap namin kayo sa lahat ng dako. Ang kasinungalingan ay lumabas ng napakinis mula sa kanyang mga labi na halos naniwala ako. Kung hindi lang dahil sa kinakalkulang ekspresyon sa kanyang mga mata na hindi niya kailanman naitago sa akin. Hinanap saan? Tanong ni Jose nang may kalmado na nagtatago ng panloob na bagyo. Sa bahay ampunan kung saan ninyo kami iniwan. Inako ni Ricardo ang kanyang karaniwang mapagkasundong tono. Papa, may hindi pagkakaunawaan. Bumisita kami sa inyo 1 linggo pagkatapos, ngunit sinabi nila sa amin na kayo ay tumakas. At hindi ninyo naisip na tawagan ng pulisya sa mga ospital? Hindi ba kayo nag-alala na maaaring patay na kami sa gilid ng anumang kalsada? Nagtinginan silang 3 nang hindi komportable. Ang totoo, patuloy ni Jose, naririto lang kayo dahil nalaman ninyo ang tungkol sa pera. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa sala. Sa wakas, bumuntong hininga si Claudette ng dramatiko. Sige, maging tapat tayo. Oo, nalaman namin ang tungkol sa mana at dumating kami dahil gusto naming ayusin ang sitwasyong ito bilang isang pamilya. Bilang isang pamilya. Ako naman ang nagsalita. Ang boses ko ay nanginginig sa pigil na emosyon, ang parehong pamilya na itinapon kami na parang basura, na nag-intercept ng aming mga sulat sa loob ng maraming taon, na nagplano na tuluyang iwan kami sa isang bahay ampunan ng mga horrors. Si Ferdinand, na palaging ang pinakawalang pasensya, ay namagitan. Tingnan ninyo, nagkamali kami. Okay lang, lahat naman nagkakamali, ngunit kami ang inyong mga anak. Ang perang ito ay sa pamilya. Pamilya. Ang salita ay tila isang malupit na biro. Alam ninyo kung sino ang pamilya? Sina Clara at Paulo, 2 kabataan na hindi kami kilala, ngunit tinanggap kami nang kami ay nag-iisa at desperado, na nag-alaga sa amin nang halos mamatay si Jose sa kalungkutan at pag-abandona. Sila ang pamilya. Sina Clara at Paulo na discreetly na pinapanood ang eksena sa isang sulok ng sala ay tila nahihiya sa pagkilala. Sinuri sila ni Ricardo nang may kalkuladong tingin. Kaya, ano iyon? Ipinagpalit ninyo ang inyong sariling mga anak sa 2 oportunistang estranghero na halatang hinahabol ang mana. Umabante si Paulo na namumula ang mukha sa galit. Hindi namin alam ang tungkol sa manang ito hanggang 2 araw na ang nakalipas. Nang ikinuwento mismo nila sa amin, tinanggap namin ang inyong mga magulang dahil iyon ang ginagawa ng mga disenteng tao. Tumawa si Claudette ng mapait. Napakasakit, ngunit maging makatotohanan tayo. Ang perang ito ay sa aming pamilya, hindi sa mga estranghero na biglang lumitaw. Tiningnan ko ang aking mga anak, sinusubukang humanap ng bakas ng pag-ibig na minsan kong inakala na nararamdaman nila para sa amin. Wala akong nakita kundi kasakiman at kalkulasyon. Sa kabaligtaran, tiningnan ko sina Clara at Paulo na nagbigay sa amin ng tahanan nang wala kaming maiaalok bilang kapalit. Ang desisyon ay nagawa na bago ko pa man namalayan. May tama kayo sa isang punto, sabi ko. Sa wakas, ang pera ay sa pamilya at pinili namin kung sino ang aming pamilya ngayon.
Ang mga mukha ng aking mga anak ay nagkunot sa pagkabigla at galit. Si Ricardo ang unang nakabalik sa kanyang sarili. Mama, hindi ka maaaring nagsasalita ng seryoso. Kami ang inyong mga anak, ang inyong dugo. Dugo, bulong ni Jose. Ano ang silbi ng dugo kung walang pag-ibig? Si Ferdinand, na palaging ang pinakapumuputok, ay umabante ng mapanganib. Hindi ninyo ito maaaring gawin. Ang perang ito ay sa amin ayon sa karapatan. Humagilap si Paulo sa pagitan namin at ni Ferdinand, automatikong pinoprotektahan kami. Sa tingin ko, oras na para umalis kayo. Hindi nang hindi muna ito naayos, sigaw ni Claudette. Idedemanda namin kayo. Patutunayan namin na hindi kayo nasa wastong katinuan upang pamahalaan ang perang ito. Iyon ang nagpaapaw ng salop. Ang ideya na susubukan nilang ideklara kaming walang kakayahan para lang makuha ang mana ay nagpakita kung gaano kababa ang kaya nilang gawin. Umalis kayo sa aming bahay, sabi ko, nang may pinakamatatag na boses na kailanman ay nagkaroon ako. Silang tatlo ay nanatiling walang galaw sandali, nagulat sa aking determinasyon. Pagkatapos, parang isang bagyo na sa wakas ay bumubuhos. Nagsimula silang sumigaw ng mga akusasyon, pagbabanta at mga pangako na babalik. Tinawagan ni Paulo ang seguridad ng gusali na magalang ngunit matatag na inescort ang aking mga anak palabas. Bago sila umalis, muling lumingon si Claudette, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi ito matatapos ng ganito, magsisisi kayo. Nang sa wakas ay sumara ang pinto, naramdaman kong nanghina ang aking mga binti. Niyakap ako ni Jose at umiyak kaming dalawa, hindi dahil sa mga banta, kundi dahil sa tiyak na pagkamatay ng huling mga ilusyon na pinanghahawakan pa namin tungkol sa aming mga anak. Nang gabing iyon, nakahiga sa tabi ni Jose, pinag-isipan ko ang direksyon na tinahak ng aming buhay. Mali ang lahat ng ginawa natin, Jose, nabigo ba tayo bilang mga magulang? Malalim siyang bumuntong hininga, hinahaplos ang aking kulay abong buhok. Hindi, Teresa, nagbigay tayo ng pag-ibig, edukasyon, mga halaga. Pinili nila ang kanilang landas. Hindi natin masisisi ang ating sarili doon. At ngayon ano? Ano ang gagawin natin sa sobrang daming pera? Mabubuhay tayo, Teresa. Mabubuhay tayo sa mga natitirang taon natin ng may dignidad at layunin at tutulungan natin ang mga tunay na karapat-dapat tulungan. Nakatulog ako sa mga salitang iyon na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Iniisip ang mga posibilidad na nagbubukas sa harapan namin. Para bang sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang hinaharap ay hindi na lamang isang madilim na abot-tanaw ng pag-abandona at kalungkutan, kundi isang bukas na larangan ng mga posibilidad. Ang mga sumunod na buwan ay puno ng pagbabago. Sa bahagi ng pera, bumili kami ng isang malaking apartment sa parehong gusali kung saan nakatira sina Clara at Paulo. Ipinilit namin na lumipat sila sa amin, bumubuo ng isang pamilya hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pagpili. Sa simula, nag-alinlangan sila. Aling Teresa, paliwanag ni Clara, wala po kayong utang sa amin. Ginawa po namin ang gagawin ng sino mang may puso. Precisely dahil doon, gusto namin kayong malapit, sagot ko. Dahil ang mga puso, tulad ng sa inyo, ay bihira. Ang apartment ay may 4 na silid tulugan, isang maluwag na sala na may tanawin ng parke ng lungsod, at isang malaking kusina kung saan muli akong naghahanda ng mga pagkain para sa lahat ng may kasiyahan. Nakakuha si Jose ng sulok sa balkonahe para sa kanyang mga halaman na namulaklak kasama ng kanyang bagong sigla. Nagtayo si Paulo ng mas magandang workshop sa gusali na may bagong kagamitan na binili namin. Mabilis na lumago ang kanyang negosyo sa pag-aayos at sa lalong madaling panahon ay nakakakuha siya ng 2 katulong. Nagpatuloy si Clara sa pagtatrabaho sa ospital, ngunit binawasan niya ang kanyang oras ng trabaho upang magkaroon ng mas maraming oras kasama kami. Ang aming bagong buhay ay tila isang panaginip pagkatapos ng bangungot na aming naranasan, ngunit ang anino ng nakaraan ay patuloy na humahabol sa amin. Hindi madaling sumuko ang aming mga anak. Una, dumating ang mga sulat mula sa mga abogado
na nag-aangkin na hindi kami nasa wastong pag-iisip upang pamahalaan ang aming ari-arian. Si Dr. Mendez, ang aming abogado, ang gumawa ng paraan upang sagutin ang lahat ng iyon gamit ang mga medikal na pagsusuri na nagpapatunay sa aming katinuan. Pagkatapos ay sinubukan nila kaming lapitan sa publiko. Isang araw, habang namimili kami sa mall, lumitaw si Claudette, na parang nagkataon lang, nagkunwari na nagulat nang makita kami. "Mama, Papa, anong gandang pagkakataon?" Mahigpit na kinurot ni Jose ang aking kamay at automatikong tumabi si Clara sa amin. Si Paulo, na nagtutulak ng grocery cart, ay huminto na parang nasa harap ng isang makamandag na ahas. "Ano ang gusto mo, Claudette?" Tanong ko ng direkta. Sinubukan niyang panatilihin ang pilit ng ngiti, bagaman ang kanyang mga mata ay nagbunyag ng pigil na galit. "Gusto ko lang makita kung kumusta kayo. Namimiss ko kayo." "Namimiss mo ang pera namin, ibig mong sabihin," sagot ni Jose nang may katapatan na ikinagulat ko. Nawala ang ngiti ni Claudette na parang yelo sa araw. "Hindi iyan patas, Papa. Pamilya tayo." Dati, pagtatama ko. Ngayon, mayroon kaming bagong pamilya. Isang pamilya na pinahahalagahan kami kung ano kami, hindi sa kung ano ang mayroon kami. Sina Clara at Paulo ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanilang matatag na presensya sa aming tabi ay nagsalita ng higit pa sa anumang salita. Tiningnan sila ni Claudette nang may halos hindi maitagong paghamak. "Kinumbinsi kayo ng mga oportunistang ito laban sa inyong sariling mga anak. Hindi ba ninyo napapansin na kayo ay minamanipula?" Si Paulo ang sumagot nang may kalmado na salungat sa galit sa kanyang mga mata. "Ang tanging manipulasyon na nakikita ko ay ang sa inyo. Sinusubukan ninyong iparamdam na nagkasala ang inyong mga magulang pagkatapos ng lahat ng ginawa ninyo. Mabilis kaming lumabas ng mall pagkatapos ng engkwentrong iyon, nararamdaman ang tingin ni Claudette na sumusunod sa amin na parang isang bigo na predator. Pauwi, nanatiling tahimik si Jose na may tense at maputlang mukha. "Jose," tawag ko na nag-aalala. "Masama ba ang pakiramdam mo?" Umiling siya, ngunit nakita ko ang isang nag-iisang luha na dumaloy sa kanyang kulubot na mukha. Kasi, kahit na alam kong nagkamali sila, masakit makita na sila ay naging ganoong tao. Mahirap ang gabing iyon. Nagkaroon ng bangungot si Jose, ilang beses nagising, tinatawag ang mga anak. Niyakap ko siya. Sinusubukang palayasin ang mga multo na gumugulo sa kanya, ngunit alam kong ang ilang sugat ay napakalalim upang lubos na gumaling. Nang sumunod na linggo, nakatanggap ako ng di inaasahang tawag. Si Sonia, ang asawa ni Ricardo. Palagi kaming may magandang relasyon, bagaman hindi kailanman naging malapit. Mukhang kinakabahan siya sa telepono. "Aling Teresa, maaari ba kitang makausap? Kaming dalawa lang." Nagalinlangan ako. Kinakatakutan ang isa pang patibong mula sa aking mga anak, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang boses na tila tapat. "Sige, ngunit gusto ko sa isang pampublikong lugar." Nagkita kami sa isang coffee shop sa sentro. Si Sonia ay malungkot, may malalim na eye bags at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang tasa ng kape. Naghintay siya na lumayo ang waiter bago nagsalita. Dumating ako nang hindi nalalaman ni Ricardo. Kung malalaman niya na narito ako, ano ang nangyayari, Sonia? Huminga siya ng malalim na parang nagtitipo ng lakas. Nagiging komplikado ang mga bagay mula nang kayo ay umalis. Sa simula akala ko ay tinanggap ninyo talaga na pumunta sa bahay ampunan. Sabi ni Ricardo na iyon ang pinakamabuti para sa lahat, na mas magiging alaga kayo doon. Nananatili akong tahimik, naghihintay na magpatuloy siya. Nang malaman kong kayo ay tumakas, natakot ako. Gusto kong tawagan ng pulisya sa mga ospital, ngunit si Ricardo, sinabi niya na maayos kayo, na nagpasya kayong mabuhay ng mag-isa. At naniwala ka sa kanya? Umiling siya sa kahihiyan. Hindi lubos, ngunit siya ang asawa ko at hindi ko kailanman naisip. Hindi mo kailanman naisip na iniwan kami para mamatay. Tinakpan ni Sonia ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, umiiyak ng tahimik. Patawarin po ninyo ako, Aling Teresa. Dapat ay mas marami akong ginawa. Dapat ay ipinilit ko. Naramdaman ko na medyo humupa ang galit sa harap ng sirang babae na ito. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon?
Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang isang tissue. Dahil hindi ko na kaya. Mula nang malaman nila ang tungkol sa mana, sila ay obsessed, pera lang ang iniisip. Hindi ko na nakikilala ang asawa ko. At ang iyong mga apo? Paano sila? Ang pagbanggit sa mga apo ay tila nagpukaw ng bagong alon ng luha. Nagtatanong ang mga bata tungkol sa inyo, namimiss kayo, ngunit pinagbawalan ni Ricardo silang pag-usapan ng paksa. Naramdaman ko ang matinding sakit sa aking dibdib. Ang aking mga apo, pinagkaitan kahit ang pagbanggit sa aming mga pangalan. Ano ang gusto mo sa akin, Sonia? Huminga siya ng malalim, tila sa wakas ay narating ang punto. Gusto kong hilingin sa inyo na huwag putulin ng tuluyan ang ugnayan sa inyong mga apo. Wala silang kasalanan sa mga pagpili ng kanilang mga magulang. Ito ay isang makatarungang hiling. Ang mga bata ay walang kasalanan. Paano ko sila makikita kung pinagbawalan ni Ricardo silang pag-usapan kami? Maaari ko silang dalhin upang bisitahin kayo kapag siya ay nagtatrabaho. Ang panukala ay nakakatukso, ngunit mapanganib. Hindi ba iyan maglalagay sa iyo sa panganib, Sonia? Malungkot na ngumiti si Sonia. Mayroong mga bagay na karapat-dapat ipagsapalaran, Aling Teresa. Kailangan malaman ng mga bata na mayroon pa rin silang lolo at lola na nagmamahal sa kanila. Pagkatapos ng halos 1 oras na pag-uusap, nagkasundo kami na dadalhin ni Sonia ang mga apo upang bisitahin kami sa susunod na linggo, habang si Ricardo ay nasa isang soccer game kasama ang kanyang mga kaibigan. Bumalik ako sa bahay na may magkahalong damdamin. Ang kagalakan sa posibilidad na muling makasama ang mga apo ay nahaluan ng takot sa mas maraming sakit, mas maraming konflikto. Nang ikinuwento ko ito kay Jose, nakita kong lumiwanag ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Ang mga apo, Teresa, makikita natin ang ating mga apo. Sinusuportahan kami ni Clara at Paulo, ngunit may pag-iingat. Kailangan nating siguraduhin na hindi ito isang patibong, sabi ni Paulo. Paano kung manatili ako malapit sa panahon ng pagbisita, para lang masigurado? Sa napagkasundo ang linggo, inayos ko ang apartment na parang tatanggap ako ng mahahalagang awtoridad. Gumawa ako ng cookies, chocolate cake, bumili ng soft drinks, naghanda ng mga matamis. Naglilakad-lakad si Jose, kinakabahan na parang teenager bago ang kanyang unang date. Nang tumunog ang doorbell, halos lumabas ang aking puso sa bibig. Maingat na binuksan ni Paulo ang pinto. Pumasok si Sonia kasama si Miguel na 10 taong gulang at si Nena na 7 taong gulang. Mukhang nalilito at natatakot ang mga bata. Lola! Nag-aalangan na tawag ni Miguel, hinahanap ako ng kanyang mga mata. Hindi ko napigilan ang aking mga luha, binuksan ko ang aking mga braso at tumakbo silang dalawa sa akin. Inilibing ang kanilang mga mukha sa aking dibdib, tulad ng ginagawa nila noong sila ay mas maliliit pa. Nakiyakap si Jose, tumatawa at umiiyak ng sabay. Lolo, bakit po kayo nawala? Tanong ni Nena nang may malupit na katapatan ng mga bata. Sabi ni Papa, ayaw niyo na raw kaming makita. Lumunok si Jose, pilit na pinipigilan ang galit na huwag mahalata. Hindi iyan totoo, aking prinsesa. Hindi kami tumigil na magmahal sa inyo kailanman. Si Miguel, na palaging mas mapagmasid, ay naglibot ng may pagtataka. Ang ganda ng bahay na ito. Sa inyo po ba? Oo, sagot ko nang nagpapasalamat sa pagbabago ng paksa. Gusto niyo bang makita? Ang mga sumunod na oras ay puro kagalakan. Ipinakita namin sa kanila ang apartment, ikinuwento ang mga kwento, naglaro ng mga board game na espesyal naming binili para sa okasyon. Kinain ng mga bata ang mga matamis at humingi pa. Sina Clara at Paulo ay natural na nakisama na parang bahagi na sila ng pamilya sa loob ng maraming taon. Nang dumating ang oras ng pag-alis, wala sa amin ang gustong matapos ito. Mahigpit na niyakap ako ni Miguel, bumubulong sa aking tainga. Lola, pwede po ba akong pumunta ulit? Pangako hindi ko sasabihin kay Papa. Sumikip ang aking puso. Siyempre aking mahal, ang bahay na ito ay palaging bukas para sa inyo. Nangako si Sonia na dadalhin sila muli kapag ligtas na. Pagkatapos nilang umalis, nagyakapan kami ni Jose ng tahimik. Pinoproseso ang emosyonal na roller coaster na nangyari ng hapong iyon. Sa atin sila, bulong niya.
walang sinumang makakaalis nito sa atin. Ang pagbisitang iyon ay parang tubig sa disyerto para sa aming mga kaluluwang tuyot sa sakit ng pag-abandona. Nagbigay ito sa amin ng lakas upang magpatuloy, upang tumingin sa kabila ng pagdurusa at makita ang mga posibilidad ng kaligayahan. Nang sumunod na linggo, sinimulan naming isakatuparan ang isang plano na matagal nang nabubuo sa aming isip. Gamit ang bahagi ng mana, bumili kami ng isang malaking bahay sa labas ng lungsod na may malawak at mahangin na lote. Kinausap namin si Clara tungkol sa ideya na gawing tahanan para sa mga inabandona na matatanda ang lugar. Hindi isang imbakan ng tao tulad ng aming pinaglagian, kundi isang tunay na tahanan. Ito ay magiging isang lugar kung saan ang mga matatanda ay maaaring mamuhay ng may dignidad, ipinaliwanag ko. Na may kalidad na tulong medikal, mga aktibidad, pangangalaga. Nasiyahan si Clara sa ideya. Maaari kong i-coordinate ang bahagi ng kalusugan. Kilala ko ang mga nurse at tagapag-alaga na perpekto para sa proyektong ito. Iminungkahi ni Paulo na magkaroon ng workshop ang bahay para sa mga matatanda na gustong manatiling aktibo. Marami pa rin ang may kamangha-manghang mga kasanayan at kailangan lang ng espasyo upang gamitin ang mga ito. Kaya ipinanganak ang Home New Life, ang aming proyekto ng pagbabalik, hindi bilang paghihiganti sa aming mga anak, kundi bilang isang paraan upang ibahin ang aming sakit sa isang positibong bagay upang ang ibang tao na tulad namin ay hindi na dumaan sa parehong impyerno. Mabilis na naging sentro ng aming buhay ang Home New Life. Kumuha kami ng isang pangkat ng mga profesional na pinangunahan ni Clara. Mga nurse, tagapag-alaga, physiotherapist, nutritionist. Si Paulo ang nagmamahala sa maintenance at sa mga workshop ng manual work. Si Jose ang nagtutuon sa hardin, nagtuturo sa ibang matatanda kung paano magtanim ng mga bulaklak at gulay. At ako ang nag-coordinate ng kusina, tinitiyak na ang lahat ng pagkain ay masarap at masustansya, tulad ng mga inihahanda ko para sa aking pamilya. Ang aming unang residente ay si Aling Conching, isang 80 taong gulang na ginang na iniligtas namin mula sa parehong bahay ampunan ng mga horrors na aming tinakasan. Nang makita namin siya ay payat, apata, halos sumuko. Binibisita siya ng kanyang mga anak minsan sa isang taon tuwing Pasko bilang obligasyon. Sa Home New Life, nabawi ni Aling Conching ang ningning sa kanyang mga mata. Nalaman namin na siya ay isang piano teacher at binigyan namin siya ng instrumento upang makatugtog muli. Pagkatapos ay dumating si Mang Berting, isang dating karpintero na 78 taong gulang, inabandona sa isang ospital pagkatapos ng isang mild stroke. Hindi na lang bumalik ang pamilya upang sunduin siya pagkatapos ng discharge. Sa workshop ni Paulo, natuklasan muli ni Mang Berting ang kagalakan ng pagtatrabaho sa kahoy, kahit na may mga limitasyon sa kanyang pisikal na kalagayan. Sa lalong madaling panahon, nagtuturo na siya sa ibang matatanda kung paano gumawa ng maliliit na bagay. Picture frame, maliliit na kahon, mga laruan. Sa loob ng 6 na buwan, ang bahay ampunan ay mayroong 15 residente. Bawat isa ay may sariling kwento ng pag-abandona. Bawat isa ay nakahanap ng bagong layunin. Ibinago namin ang pagdurusa sa misyon at nagbigay ito sa amin ng kapayapaan na hindi namin inakala na posible. Nagpatuloy ang mga pagbisita ng mga apo, palaging patago. Gustong-gusto ni na Miguel at Nena na pumunta sa bahay ampunan kung saan sila naglalaro kasama ang mga lolo, lola, tulad ng pagtawag nila sa mga residente. Si Sonia ay naging isang mahalagang kaalyado. Tinutulungan kami na manatiling konektado sa mga bata nang hindi nalalaman ni Ricardo. Isang araw gayunpaman, nangyari ang hindi maiiwasan. Nagtatanghalian kami kasama ang mga apo sa bahay ampunan nang may isang pamilyar na kotse ang pumasok ng malakas sa parking lot. Lumabas si Ricardo na may malakas na pagsara ng pinto na nakakunot ang mukha sa galit. Alam kong niloloko mo ako," sigaw niya kay Sonia, na agad na namutla. Tumakbo ang mga bata sa likuran ko, natakot sa pagsabog ng kanilang ama. Tumayo si Jose, sumasandal sa tungkod na ginagamit niya sa mga araw na mas masakit ang kanyang mga binti. "Ricardo, kumalma ka. Bumisita lang ang mga bata sa kanilang mga lolo't lola.
Mga lolo't lola, nilura niya ang salita na parang lason. Wala na kayong halaga sa amin. Pinili ninyo ang pera sa halip na ang pamilya. Pinili namin ang pera? Nanginginig ang boses ni Jose, ngunit hindi sa takot, kundi sa pagkagalit. Kayo ang nag-abandona sa amin noong akala ninyo wala kaming anumang bagay. Kayo ang nagtago ng aming mga sulat, ang nagsinungaling, ang nagtapon sa amin sa isang lugar upang mamatay. Umabante si Ricardo nang mapanganib, ngunit sina Paulo at 2 empleyado ng bahay ampunan ang namagitan sa kanya at sa amin. Umalis ka na dito ngayon, sabi ni Paulo nang may kalmadong awtoridad, o tatawagin namin ang pulisya. Ang pulisya? Mapait na natawa si Ricardo. Bakit? Para protektahan ang aking mga anak mula sa mapanlinlang na matatanda? Sa sandaling iyon, umabante si Miguel, hinarap ang kanyang ama nang may kamanghamanghang tapang para sa kanyang 20 taong gulang. Papa, nagsisinungaling ka ba? Hindi kami kailanman minanipula ni Lolo at Lola. Kayo ang hindi nagpapayag na makita namin sila. Mukhang nagulat si Ricardo sa pakikialam ng kanyang anak. Sa isang sandali, nakita ko ang isang kislap ng kahihiyan sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong nawala, pinalitan ng pamilyar na galit. Sa kotse, lahat kayo ngayon. Umiyak ang mga bata, nagmamakaawa na manatili pa sandali. Sinubukan ni Sonia na pakalmahin sila, nangangakong babalik sila, ngunit alam ko sa matigas na tingin ni Ricardo na gagawin niya ang lahat upang hindi iyon mangyari. Bago umalis, huminto si Ricardo sa pintuan, itinuro kami ng daliri na parang banta. Matatapos ito, makikita ninyo, walang sinuman ang magnanakaw sa aking mga anak. Pagkatapos nilang umalis, bumagsak ako sa isang silya, nararamdaman ang bigat ng bawat isa sa aking 22 taong gulang. Lumapit si Jose, inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Babalik sila, Teresa, balang araw mauunawaan nila. Ngunit kailan, Jose? Gaano pa ba katagal ang natitira sa atin sa buhay na ito? Wala siyang sagot. Wala. Nang sumunod na linggo, nakatanggap kami ng abiso ng korte. Humihingi si Ricardo ng eksklusibong kustodiya ng mga anak na nag-aangkin na si Sonia ay unstable sa pag-iisip dahil sa pagdadala sa mga bata ng patago. Humiling din siya ng restraining order na pipigil sa amin na makita ang mga apo. Sinubukan kaming pakalmahin ni Dr. Mendez, ang aming abogado. Ito ay malinaw na paghihiganti. Walang hukom ang pipigil sa mga lolo, tilola na makita ang kanilang mga apo nang walang napakaseryosong dahilan. Ngunit hindi ako sigurado. Nakita ko ang puot sa mga mata ni Ricardo. Gagawin niya ang lahat upang saktan kami, kahit na nangangahulugan iyon ng paggamit sa kanyang sariling mga anak bilang sandata. Ang pagdinig ay nakatakda para sa susunod na buwan. Naghanda kami ng abot ng aming makakaya, nangalap ng mga testimonya tungkol sa aming karakter, tungkol sa kalidad ng home new life, tungkol sa kung gaano kahusay ang pagtrato sa mga bata sa panahon ng mga pagbisita. Samantala, wala na kaming balita mula kay Sonia o sa mga apo. Pinutol ni Ricardo ang lahat ng komunikasyon, binago pa nga ang mga numero ng telepono. Sa bisperas ng pagdinig, nasa kusina kami ng aming apartment na sinusubukang libangin ang aming sarili sa paghahanda para sa hapunan. Sina Clara at Paulo ay lumabas upang bumili ng mga kulang na sangkap. Tumunog ang intercom at sinagot ni Jose. "Sino iyan?" Tanong niya nang may pag-iingat tulad ng nakasanayan naming gawin mula pa sa mga insidente sa mga anak. "Ako ito, Papa, Ferdinand." Nagpalitan kami ng tingin sa pagkabigla at pag-aalinlangan. Si Ferdinand, ang aming bunsong anak, ang pinakamalayo sa tatlo, ay hindi kailanman lumapit sa amin mula nang magkahiwalay kami. Ano ang gusto niya? Bulong ko kay Jose. Hindi ko alam, sabi niya kailangan daw niya kaming kausapin ng madalian. Nagalinlangan ako. Isang bahagi ng akin ang gustong tanggihan siya, protektahan ang aming sarili mula sa mas maraming sakit. Ngunit ang isa pang bahagi, ang hindi kailanman tumigil na maging ina, ay gustong makita ang aking anak. Gusto kong maniwala na marahil lang may nagbago. Hayaan mo siyang umakyat, sa wakas ay nagpasya ako. Mukhang iba si Ferdinand nang pumasok siya sa apartment. Mas payat, may malalim na eye bags,
magulo ang buhok. Wala na ang dating kayabangan na palagi niyang katangian. Mama, Papa, bulong niya na tila hindi makapagpatuloy. Ano ang gusto mo, Ferdinand? Tanong ko, pinapanatili ang emosyonal at pisikal na distansya. Bumagsak siya sa sofa, tila biglang pagod. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Umupo si Jose sa armchair sa harap niya. Direktang tiningnan ang kanyang mga mata. Paano kung sa simula? Bakit ninyo kami iniwan sa lugar na iyon? Ibinaba ni Ferdinand ang kanyang ulo. Hinimas ang kanyang buhok sa isang kinakabahang kilos na nakilala ko mula sa kanyang pagkabata. Ideya ni Claudette sa simula. Sabi niya, masyado raw kayong maraming trabaho, masyado raw kayong magastos. Agad na sumang-ayon si Ricardo. Sabi niya, iyon ang pinakalohikal na solusyon. Nag-alinlangan ako. Sinunod ko lang ang sinabi nila. Palagi namang ganoon. At ang mga sulat? Tanong ko. Ang mga sulat tungkol sa mana na itinago ninyo sa amin sa loob ng maraming taon. Tumingala si Ferdinand na nagulat. Alam niyo iyon? Siyempre alam namin. Paano ninyo inakala na nalaman namin ang tungkol sa pera? Huminga siya ng malalim. Si Claudette ang nakakita sa unang sulat. Ipinakita niya kay Ricardo at nagpasya silang itago ito. Nalaman ko lang nang nasa bahay ampunan na kayo. At gayon pa man, wala kang ginawa. Obserbasyon ni Jose nang walang pagbibintang sa kanyang boses, tanging pagpapatunay lamang ng isang katotohanan. Wala, pag-amin ni Ferdinand. Wala akong ginawa. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa amin. Tila siksik ang hangin sa mga dekada ng sama ng loob, pagtataksil, pagpapabaya. Bakit ka naririto ngayon? Tanong ko sa wakas. Kinuha ni Ferdinand ang isang gusot na sobre mula sa bulsa ng kanyang jacket. May plano si Ricardo, isang bagay upang subukang kunin ang pera kahit paano. Narinig ko siyang nakikipag-usap sa isang abogado tungkol sa... Nag-alinlangan siya muli. Tungkol sa pagpapatunay na kayo ay may kapansanan sa pag-iisip. Naramdaman ko ang lamig na bumalot sa aking likod. Paano niya balak patunayan iyon? Kami ay nasa wastong katinuan. May doktor siyang handang pumirma ng mga pekeng ulat. Ipapakita niya iyon bukas sa pagdinig ng kustudiya bilang patunay na kayo ay mapanganib para sa mga bata. Namutla si Jose. Umakyat siya sa ganoong punto? Gagamitin ang kanyang sariling mga anak ng ganoon. Malungkot na tumango si Ferdinand. Hindi ninyo naiisip kung gaano siya ka-obsessed sa perang iyon. Hindi na siya ang Ricardo na kilala natin. Tiningnan ko ang sobre sa kanyang mga kamay. Ano ito? Mga ebidensya. Mga recording niya na pinag-uusapan ng plano, mga kopya ng mga email na ipinagpalitan sa doktor, maging isang draft ng pekeng ulat. Kinuha ko ang lahat mula sa kanyang computer. Kagabi, kinuha ko ang sobre na nanginginig ang mga kamay. Bakit? Bakit mo kami tinutulungan ngayon? Nananatiling tahimik si Ferdinand nang napakatagal na akala ko ay hindi siya sasagot. Nang sa wakas ay nagsalita siya, basag ang kanyang boses. Dahil pinagsisisihan ko araw-araw, pinagsisisihan ko. Hindi ang pera na nawala ko, bagaman oo, sa simula iyon lang, ngunit pinagsisisihan ko na hindi ako naging sapat na lalaki upang ipagtanggol kayo, na hinayaan ko sina Claudette at Ricardo na magdesisyon ng lahat, na naging duwag ako. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mukha ngayon, nang walang anumang pagsisikap na itago ang mga ito. Alam kong huli na. Alam kong hindi ninyo ako kailanman mapapatawad at hindi ko nga hinihingi. Gusto ko lang, ayaw kong saktan pa ni Ricardo ang sinuman, hindi kayo, hindi si Sonia, hindi ang mga bata. Hirap na tumayo si Jose at sa aking pagkabigla lumapit kay Ferdinand. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak sa isang kilos na hindi ko nakita sa loob ng napakatagal na panahon na tila kabilang ito sa ibang buhay. Hinding-hindi pa huli ang lahat upang gawin ang tama, anak. Tumingala si Ferdinand nang may pag-asa at pagkabigla, lumalaban sa kanyang namamagang mga mata dahil sa luha. Sa sandaling iyon, narinig namin ang pagpihit ng susi sa pinto. Bumalik na sina Clara at Paulo mula sa pamimili. Nang makita si Ferdinand, automatikong humagilap si Paulo sa harap ni Clara sa isang mapagprotektang postura. Ano ang ginagawa niya dito? Suminya si Jose na nagpapahinahon. Ayos lang ang lahat, Paulo.
Dumating si Ferdinand upang tulungan kami. Tiningnan ni Clara nang may pag-aalinlangan ang mga supot ng grocery na hawak pa rin niya. Tulungan sila? Paano? Maikli kong ipinaliwanag ang sitwasyon habang dinadala ni Jose si Ferdinand sa kusina upang uminom ng kape. Sinuri ni Paulo ang nilalaman ng sobre, tinitingnan ang pagiging tunay ng mga dokumento. Kung ito ay totoo, lubusang ibabasura ng hukom si Ricardo bukas, komento niya habang binubuklat ang mga papel. Totoo, pagpapatunay ni Ferdinand mula sa kusina. Naroon ako nang plinano niya ang lahat, maaari akong magpatotoo. Lumapit si Clara sa akin na nag-aalala. Ayos ka lang ba dito? Kasama siya dito? Tiningnan ko ang kusina kung saan tahimik na nag-uusap sina Jose at Ferdinand. Napakaraming kasaysayan sa pagitan namin. Napakaraming sakit. Napakaraming nasayang na pag-ibig. Hindi ko alam, sagot ko ng tapat. Ngunit sa tingin ko, ito ay isang simula. Nang gabing iyon, natulog si Ferdinand sa sofa sa sala. Bago kami matulog, tinawagan niya ako. Mama, may itatanong po ako? Siyempre. Bakit home new life? Bakit gagamitin ng pera upang tulungan ang ibang matatanda sa halip na, hindi ko alam, maglakbay sa mundo, magsaya? Nagulat ako sa tanong, hindi dahil sa pagdududa mismo, kundi dahil sa katotohanan na si Ferdinand ay tunay na interesado. Dahil naiintindihan namin ang sakit, sagot ko ng simple. Dahil alam namin kung ano ang pakiramdam na inabandona, na itinuring na isang bagay na itinatapon. At dahil natuklasan namin na ang pinakamahusay na paraan upang pagalingin ang aming sariling sakit ay sa pamamagitan ng pagtulong sa iba na pagalingin ang sa kanila. Dahan-dahang tumango si Ferdinand, nagpoproseso. Mas mabuting tao kayo kaysa sa magiging kami kailanman. Hindi anak. Natuto lang kami ng ilang aral sa pinakamahirap na paraan. Kinaumagahan, pumasok kami sa korte na handa para sa labanan. Buong gabi nagtrabaho si Dr. Mendez, isinasama ang mga bagong ebidensya sa kaso. Lumalakad si Ferdinand kasama kami, kinakabahan, ngunit determinado. Naroon na si Ricardo kasama ang kanyang abogado, nagpapakita ng kumpiyansa ng isang sigurado sa tagumpay. Nang makita niya si Ferdinand sa aming tabi, ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa puro pagkabigla na mabilis na sinundan ng galit. Traidor? Bulong niya nang dumaan kami sa kanya. Nanatiling nakataas ang ulo ni Ferdinand, hindi sumasagot sa pampukaw. Nagsimula ang pagdinig sa mga aligasyon ni Ricardo na nagpinta ng larawan ng mga lolo't lola na unstable sa pag-iisip, potensyal na mapanganib sa mga bata. Iniharap ng kanyang abogado ang sikat na ulat medikal, nagsasalita ng may autoridad ng isang may di matututulang ebidensya. Nang dumating ang aming turno, kalmadong tumayo si Dr. Mendez. Sa halip na direktang tutulan ang mga aligasyon, humingi siya ng pahintulot na tawagan ang isang sorpresa na testigo. Ferdinand Mendez, anak ng mga nagdemanda at kapatid ng nagdemanda. Ang hukom, isang lalaki na nasa edad na may pagod ngunit mapagmasid na mga mata, ay pinayagan ito ng isang kilos. Lumakad si Ferdinand sa silya ng mga testigo, halatang nanginginig. Nanumpa siya at direktang tiningnan ang hukom, iniiwasan ang nakamamatay na tingin ni Ricardo. Ginoong Ferdinand, simula ni Dr. Mendez, maaari ninyo ba kaming ikuwento tungkol sa tunay na intensyon ng inyong kapatid sa prosesong ito? Sa loob ng susunod na oras, ikinuwento ni Ferdinand ang buong plano. Ang sadyang pag-abandona sa bahay ampunan, ang pag-intercept ng mga sulat tungkol sa mana, at, sa wakas, ang plano ni Ricardo na ideklara kaming walang kakayahan batay sa mga mapanlinlang na ulat medikal. Iniharap niya ang mga email, ang mga recording, mga dokumento na nagpapatunay sa bawat isa sa kanyang mga pahayag. Lalo nang namumula si Ricardo sa bawat minuto. Halos bumubula ang bibig sa galit. Ilang beses na sinubukan ng kanyang abogado na makialam na nag-aangkin na ang mga ebidensya ay hindi katanggap-tanggap, ngunit pinanatili ng hukom ang kaayusan sa korte. Sa wakas, narating ni Ferdinand ang pinakamahirap na bahagi ng testimonya, ang kanyang sariling partisipasyon. Ako rin ay may kasalanan, pahayag niya na basag ang boses.
Wala akong tapang na pigilan iyon. Hindi ko ipinagtanggol ang aking mga magulang ng kailangan nila. Pinayagan ko silang maabandona at maltratuhin. At naririto ako ngayon hindi upang tubusin ang aking sarili. Alam kong imposible iyon, kundi upang pigilan ang mas malaking pinsala na mangyari. Nang matapos siya, ang katahimikan sa sala ay lubos. Inalis ng hukom ang kanyang salamin, hinimas ang kanyang mga mata na parang sinusubukang iproseso ang lahat ng kanyang narinig. Sa loob ng 33 taon sa pagmamagistrado, sabi niya sa wakas, bihira akong nakakita ng kaso ng ganoong kalupitan laban sa matatanda at nagmumula pa sa mga anak ay simpleng kasuklam-suklam. Bumaling siya kay Ricardo na tila lumiit ng pisikal sa panahon ng testimonya ng kanyang kapatid. Ginoong Ricardo Mendez, ibinasura ko ang inyong petisyon para sa eksklusibong kustodiya at restraining order. Bukod pa rito, isinasangguni ko ang kasong ito sa public ministry upang imbestigahan ang posibleng mga krimen laban sa matatanda at proseso ng pandaraya. Lubos kong iminumungkahi na kumuha kayo ng isang mahusay na abogado sa kriminal. Tumayo si Ricardo na galit na galit. Hindi ninyo maaaring gawin iyon. Nasa kanila ang aming pera. Ginoong Mendez, dumagundong ang boses ng hukom. Isa pang salita at ikukulong ko kayo sa paghamak sa korte. Tapos na ang pagdinig na ito. Lumabas kami ng korte na nasa estado ng pagkabigla at ginhawa. Sa parking lot, nakita namin si Sonia kasama sina Miguel at Nena na naghihintay ng sabik. At ano na? Tanong niya, hawak ang mga kamay ng mga bata. Nanalo tayo, simpleng sagot ko. Tumakbo sina Miguel at Nena upang yakapin kami. Sa likuran namin, pinapanood ni Ferdinand ang eksena na may ekspresyon ng sakit at pagsisisi. Tito Ferdinand, sigaw ni Miguel nang mapansin ang kanyang presensya. Dumating ka rin po ba upang makita si Lola at Lolo? Nag-aalangan na lumapit si Ferdinand, tinitingnan ako na parang humihingi ng pahintulot. Bahagya akong tumango. Oo, Miguel, dumating ako upang manatili. Sa mga sumunod na buwan, dumaan sa mabagal at delikadong muling pagtatayo ang aming pamilya. Nagsimulang magtrabaho si Ferdinand sa Home New Life. Sa simula ay tinutulungan lamang si Paulo sa mga gawaing maintenance. Nananatili siyang malayo sa ibang mga residente, na parang hindi niya nararamdaman na karapat-dapat siyang makisalamuha. Dahan-dahan, gayunpaman, nagsimula siyang magbukas. Ang kanyang unang mahalagang pag-unlad ay nangyari kay Mang Berting, ang dating karpintero. Isang araw ay nakita ko silang dalawa sa workshop na nakayuko sa isang piraso ng kahoy. Matiyagang ipinaliwanag ni Mang Berting kung paano gumawa ng isang tiyak na paglililok at pinapanood siya ni Ferdinand nang may konsentrasyon na hindi ko nakita mula pa nang siya ay bata pa na natutong magbisikleta. Nanginginig pa rin ng kaunti ang aking kamay, sabi ni Mang Berting. Ngunit hindi ito mahalaga sa kahoy. Naghihintay ito. Tumango si Ferdinand, nilalagom hindi lamang ang teknik, kundi ang pilosopiya sa likod nito. Discreetly akong nagmasid mula sa pintuan, nararamdaman ang buhol sa aking lalamunan. Ang aking bunsong anak, na palaging ang pinakamalikot, ang pinakawalang pasensya, natututo tungkol sa pasensya mula sa isang matanda na inabandona tulad namin. Mama? Nakita ako ni Ferdinand at agad na tila nahihiya, na parang nahuli siya na may ginagawang mali. Sinusubukan ko lang matuto. Magpatuloy ka, paghikayat ko sa kanya. Si Mang Berting ang pinakamahusay na guro na maaari mong magkaroon. Ngumiti ang matanda, ipinapakita ang kakaunting ngipin na natitira sa kanya. May talento ang inyong anak, Aling Teresa, magaling sa kahoy. Iniwan ko silang nagtatrabaho at pumunta ako sa kusina ng Home New Life kung saan ako nagmamahala sa tanghalian ng mga residente. Nasa hardin si Jose tulad ng dati, ngayon ay sinasamahan ng 3 o 4 na matatanda na naging kanyang mga apprentice sa sining ng pagtatanim. Tumakbo si Clara, tuwang-tuwa sa isang balita. Aling Teresa, inaprubahan ng Department of Social Welfare and Development ang aming aplikasyon. Ang Home New Life ay opisyal na ngayong kinikilala bilang isang institusyon para sa kapakanan ng publiko. Niyakap ko siya ng masaya sa tagumpay. Ibig sabihin nito ay higit pa sa pagkilala.
Ibig sabihin nito ay maaari naming palawakin, tumanggap ng mas maraming matatanda, mag-alok ng mas maraming serbisyo. Lumago ang inyong pangarap, komento ni Clara, pinapanood ang mga residente na masiglang nag-uusap sa sala. Tingnan ninyo kung gaano karaming kabutihan ang ginagawa ninyo. Ang ating pangarap, pagtatama ko. Kung wala ka at si Paulo, hindi ito kailanman matutupad. Pagdating ng gabi, bumalik kami sa aming apartment. Nakatira na ngayon si Ferdinand sa isang maliit na studio sa parehong gusali. Sinusubukang muling itayo ang kanyang buhay malayo sa nakakalason na impluwensya ng kanyang mga kapatid. Paminsan-minsan ay naghahapunan siya kasama namin, maingat pa rin, na parang naglalakad sa mga itlog, natatakot sa pagtanggi anumang oras. "Kumusta ang araw mo?" tanong ko habang sinasabawan ko siya ng sopas na niluto ko. Nag-alinlangan si Ferdinand, hinahalo ang umuusok na likido gamit ang kutsara. "Aba, tinuturuan ako ni Mang Berting na gumawa ng kahon ng alahas. Sabi niya, maaari ko raw ibigay sa isang espesyal na tao kapag natapos ko na." "Napakaganda naman," komento ni Jose. "Palagi kong akala na may kakayahan ka sa mga gawaing kamay mula pa noong bata ka." Mukhang nagulat si Ferdinand. "Totoo ba?" "Siyempre, naaalala mo ba ang bahay ibon na ginawa mo sa paaralan? Iyon ang pinakamagaling sa klase." Isang mahiyain na ngiti ang lumitaw sa mukha ng aking anak. Ang maliliit na sandali ng muling pagkonekta ng ibinahaging alaala ay mahalaga na parang mga bato sa isang landas na aming muling itinatayo ng paunti-unti. "May balita ako mula kay Sonia ngayon," komento ko, binabago ang paksa. Mukhang hindi gaanong nakikipagtulungan si Ricardo sa mga pagbisita ng mga apo. Nawala ang ngiti ni Ferdinand. Palagi siyang matigas ang ulo at ngayon sa criminal case ay mas mapait siya kaysa dati. Nahaharap si Ricardo sa mga akusasyon ng pandaraya sa proseso at pagtatangkang manloko dahil sa pekeng medikal na ulat. Si Claudette, bagaman hindi direktang kasama sa bahaging iyon, ay nahaharap din sa kaso ng pag-abandona sa matatanda. Mabagal ang pag-usad ng mga kaso sa hustisya. Nagtatanong ang mga bata kung maaari silang bumisita sa linggo, patuloy ko. Sabi ni Sonia, dadalhin niya sila kahit ayaw ni Ricardo. Maaari akong manatili sa aking apartment sa araw na iyon kung gusto ninyo. Alok ni Ferdinand habang nakatingin sa kanyang plato. Alam kong maaaring maging komplikado ang presensya ko. Inilagay ni Jose ang kanyang kamay sa braso ng kanyang anak. Hindi! Bahagi ka na ngayon ng pamilya. Gusto ng mga bata na makita ang kanilang tiyo. Tumango si Ferdinand na masyadong emosyonal upang sumagot. Mabilis na dumating ang linggo. Dumating sina Miguel at Nena kasama si Sonia, dala ang mga drawings na ginawa nila sa paaralan. Kinakabahan si Ferdinand, nag-aalala sa pagtanggi ng mga bata. Sa kanyang pagkabigla, tumakbo si Miguel upang yakapin siya. "Tito Ferdinand," sabi ni Lola, "gumagawa ka raw ng mga laruan na kahoy. Maaari mo po ba akong gawa ng truck?" Agad na nawala ang tensyon. Nangako si Ferdinand na gagawa siya ng pinakamahusay na kahoy na truck na kailanman makikita ni Miguel. Humiling si Nena ng bahay manika at sa lalong madaling panahon, lahat sila ay nakaupo sa mesa, gumagawa ng mga proyekto para sa mga laruan. Pinapanood ko ang eksena na umaapaw ang puso. Hindi ito isang ganap na pagkakasundo. Ang ilang sugat ay napakalalim upang lubos na gumaling. Ngunit ito ay isang bagong simula, isang pagkakataon upang bumuo ng isang bagay na naiiba. Dinala ako ni Sonia sa isang sulok na malayo sa iba. "May balita ako," bulong niya. "Hindi maganda." Bumilis ang tibok ng aking puso. Ano ang nangyari? Sinusubukan ni Ricardo na ibenta ang bahay, ang aming bahay, kung saan kami nakatira kasama ang mga bata. Paano? Bakit? Mayroon siyang malalaking problema sa pananalapi. Ang mga kaso, ang mga abogado at mukhang nawalan siya ng trabaho dahil sa iskandalo. Lasing siya palagi, nagiging agresibo. Nakaramdam ako ng kurot ng pagkakasala na sinubukan kong itaboy. Si Ricardo ang nagdala sa kanyang sarili sa ganoong sitwasyon sa kanyang mga pagpili. Meron kayong mapupuntahan kung kailangan ninyo. Pinutol ako ni Sonia ng 1 kilos. Hindi ako humihingi ng pera, Aling Teresa. Gusto ko lang na malaman ninyo.
Nagkakagulo ang mga bagay para sa kanya, para sa aming lahat, sa totoo lang. Tiningnan ko ang mga bata na naglalaro kasama sina Ferdinand at Jose, inosente sa gitna ng digmaan ng mga matatanda. Ano ang gagawin mo? Malalim siyang bumuntong hininga. Iniisyu ko na ang separasyon. Hindi na siya ang lalaki na pinakasalan ko. Nalukuban siya ng puot, ng obsession. Niyakap ko siya automatiko. Kung kailangan mo ng anumang bagay, naririto kami. Nang ikinuwento ko ang pag-uusap kay Jose kalaunan, nag-isip siya. Si Ricardo ay palaging masyadong mapagmataas, komento niya. Ang pagmamataas na iyon ay sisira sa kanya kung hindi siya magbabago. Ano ang magagawa natin? Tumingin si Jose sa bintana patungo sa ilaw na lungsod. Wala. Sa kasamaang palad, bawat isa ay kailangang humanap ng sarili niyang landas. Inalok namin sa kanila ang aming kapatawaran, ang aming bukas na pinto. Ang natitira ay nakasalalay sa kanya. Pagkalipas ng 2 linggo, lumitaw si Ferdinand sa aming apartment ng mas maaga kaysa sa dati na maputla ang mukha. Ano ang nangyari? Tanong ko, agad na nakilala ang mga senyales ng kaguluhan. Si Ricardo, sagot niya na mabigat na umupo. Nagkaroon siya ng aksidente. Nasa ospital siya. Ibinaba ni Jose ang pahayagan na binabasa niya. Anong uri ng aksidente? Binangga niya ang kotse, lasing siya. Hinimas ni Ferdinand ang kanyang mukha. Kakatawag lang sa akin ni Sonia. Sabi niya, nasa ICU siya sa kritikal na kondisyon. Naramdaman kong gumalaw ang aking mundo. Kahit na sinaktan kami ni Ricardo, kahit gaano pa karaming galit ang naramdaman ko, anak ko pa rin siya. Ang ideya na mawala siya ay hindi matiis. Kailangan nating pumunta sa ospital, agad kong desisyon. Tumango si Jose. Tumayo na siya upang hanapin ang mga coat, mukhang nagulat si Ferdinand. Gusto niyo ba talagang pumunta pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Ferdinand, sabi ni Jose nang malumanay, kapag mayroon kang mga anak, hindi kailanman nawawala ng lubusan ng pag-ibig. Maaaring matabunan ito, maaaring magbago, ngunit hindi kailanman nawawala. Sa ospital, nakita namin si Sonia na maga ang mga mata sa sobrang pag-iyak. Sina Miguel at Nena ay kasama ang kanilang lola sa panig ng ina, protektado mula sa dramang nangyayari. Ipinagbigay alam sa amin ng doktor na nagkaroon si Ricardo ng trauma sa ulo at internal hemorrhage. Isinagawa sa kanya ang emergency surgery, ngunit ang susunod na 48 oras ay kritikal. Sobrang gulong-gulo siya nitong mga nakaraang araw, kwento ni Sonia. Nagsimula siyang uminom ng maaga. Lumabas siya na nagmamaneho ng parang baliw. Sabi ng pulis na rumesponde sa aksidente na bumangga siya sa isang poste ng higit sa 100 kph. Naghintay kami sa waiting area. Gumapang ang oras ng may kakaibang bagal ng mga sandali ng krisis. Naglakad-lakad si Ferdinand. Hawak ni Jose ang aking kamay. Pareho kaming naligaw sa pag-iisip at tahimik na panalangin. Nang bumalik ang doktor, ang kanyang seryosong mukha ay nagkwento na bago pa man siya magsalita. Ikinalulungkot ko, simpleng sabi niya. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Bumagsak si Sonia sa silya na humihikbi. Sumandal si Ferdinand sa pader na parang hindi na siya kayang suportahan ng kanyang mga binti. Mahigpit akong niyakap ni Jose at naramdaman ko ang kanyang mainit na luha sa aking leeg. Umiyak ako para sa anak na nawala ko ng 2 beses. Isa dahil sa kasakiman, isa dahil sa kamatayan. Umiyak ako para sa bata na dati siya, para sa lalaki na maaari niyang naging kung nagawa niya ang iba't ibang desisyon. Sa mga sumunod na araw, na parang sa isang ulap, inayos namin ang libing. Lumitaw si Claudette na ang mukha ay may marka hindi lamang ng pagluluksa, kundi ng takot. Sa pagkamatay ni Ricardo, mas bumigat ang mga kaso laban sa kanya. Nag-iisa na siya ngayon, wala na ang kanyang kapatid upang pagbahagian ng kasalanan. Nang magsalubong ang aming mga tingin sa sementeryo, nakita ko ang isang bagay na hindi ko kailanman nakita noon sa mga mata ng aking anak. Kahinaan. Wala na ang kayabangan, wala na ang kalkulasyon, tanging isang wasak na babae na humaharap sa mga bunga ng kanyang mga pagpili. Pagkatapos ng seremonya, nang halos lahat ay umalis na, nag-aalangan na lumapit si Claudette. Mama,
Ang boses niya ay bulong lang. Hindi ko alam ang sasabihin. Tiningnan ko ang estranghera na ito na aking anak. Kung gayon, huwag kang magsalita. Minsan mas mabuti ang katahimikan. Hindi ko kailanman ginusto na mangyari ito. Si Ricardo, ibig kong sabihin, walang gustong mangyari iyon, Claudette, ngunit ang ating mga aksyon ay may mga bunga, madalas na higit pa sa kaya nating asahan. Ibinaba niya ang kanyang tingin na bahagyang nanginginig ang mga kamay. Ano ang mangyayari sa akin ngayon? Nagulat ako sa tanong, hindi dahil sa nilalaman, kundi dahil sa tunay na kahinaan na kaakibat nito. Iyan ay nakasalalay sa iyo, sa bahagi, tapat kong sagot. Magpapatuloy ang mga kaso, ngunit palaging may puwang para sa pagbabayad, para sa pagbabago. Si Jose, na tahimik na lumapit, ay idinagdag. Bukas ang aming pinto, Claudette. Palagi itong bukas, ngunit kailangan mong pumasok ng may bukas na puso, hindi ng may lumang intensyon. Tumango siya na tahimik na umiiyak. Walang yakap, walang pangako, tanging ang maliit na pagbubukas na iyon, ang posibilidad ng isang iba't ibang landas sa kotse. Pauwi, hinawakan ni Jose ang aking kamay. Sa tingin mo magbabago ba talaga siya? Tanong ko. Hindi ko alam, sagot niya ng tapat, ngunit lahat ay karapat-dapat sa pagkakataong subukan. Nang gabing iyon, tinitingnan ang mga lumang larawan ng aming pamilya, ang 3 maliliit na anak, nakangiti, hindi pa rin nababahiran ng mga desisyon na gagawin nila. Naramdaman ko ang malalim na kalungkutan, napakaraming posibilidad, napakaraming landas na maaaring tinahak. Huwag mong pahirapan ang iyong sarili, aking mahal, bulong ni Jose habang umuupo sa tabi ko. Ang nakaraan ay nakaraan na. Maaari lamang tayong bumuo ng kinabukasan. Tumango ako habang inilalagay ang album. May tama siya, tulad ng dati. Kinabukasan, ipagpapatuloy namin ang aming trabaho sa Home New Life. Ipagpapatuloy namin ang pagtanggap kay Ferdinand sa kanyang paglalakbay ng pagtubos. Ipagpapatuloy namin ang pag-aalok kay Claudette ng posibilidad ng pagkakasundo. Ipagpapatuloy namin ang pagiging lolo't lola ni na Miguel at Nena, suporta para kay Sonia. Ipagpapatuloy namin ang pamumuhay, pagmamahal, pagpapatawad, dahil sa huli ay natuklasan ko na iyon ang tunay na yaman, hindi ang milyon-milyong piso sa aming bank account, kundi ang kakayahang ibahin maging ang pinakamalalim na sugat sa isang bagay na nagpapagaling sa amin at sa iba. Lumipas ang 3 taon mula nang mamatay si Ricardo, mga taon ng pagbabago, pagpapagaling at mga bagong simula. Lumaki ang Home New Life na tumatanggap na ngayon ng 30 matatanda. Binili namin ang katabing bahay at pinalawak ang pasilidad, gumawa ng isang espesyal na pakpak para sa mga matatanda na may demensya at Alzheimer. Si Clara ang nag-coordinate ng isang pangkat ng 15 profesional na nagpapatupad ng mga makabagong kasanayan sa pangangalaga. Nakita ni Ferdinand ang kanyang layunin sa karpinterya. Ang nagsimula bilang personal na therapy ay naging bokasyon. Gumawa siya ng workshop upang ituro ang kasanayan hindi lamang sa mga matatanda sa Home New Life, kundi pati na rin sa mga kabataan na nasa vulnerable social situation. Sabi niya iyon ang kanyang paraan ng pagtubos, tumutulong na pag-ugnayin ang mga henerasyon na karaniwan ay hindi magkikita. Si Claudette, laban sa lahat ng inaasahan, ay natagpuan din ang kanyang landas patungo sa pagtubos. Mahirap ang unang ilang buwan, ginampanan niya ang community service bilang bahagi ng judicial agreement para sa mga krimen laban sa amin nagtatrabaho ng nag-aatubili sa Home New Life. Naaalala ko ang araw na nakita ko siyang tunay na nagbago. Tinutulungan niya si Aling Conching na kumain nang ang matanda ay nagkaroon ng memory lapse at nagkamali si Claudette bilang kanyang sariling anak na bihirang bumisita sa kanya. Marina, ang ganda naman at dumating ka ngayon, sabi ni Aling Conching habang hawak ang kamay ni Claudette. Miss na miss kita. Nakita kong natigilan ang aking anak na hindi alam kung paano mag-react. Sa isang sandali, akala ko ay itatama niya ang ginang. Marahil ay nang bastos pa, ngunit sa aking pagkabigla, ngumiti si Claudette ng malumanay. Narito ako ngayon, simpleng sabi niya habang pinipisil ang kamay ng matanda. Kumusta po ang pakiramdam ninyo ngayon? Nang makatulog si Aling Conching pagkatapos kumain, lumabas si Claudette sa silid na halatang apektado.
Nakita ko siya sa hardin, na tahimik na umiiyak. Tinawag niya akong anak, bulong niya nang lumapit ako. Akala niya iniwan siya ng kanyang anak tulad ng ginawa namin sa inyo. Wala akong sinabi, umupo lang ako sa tabi niya sa bangko. Hindi ko kailanman talaga naintindihan kung ano ang ginawa namin sa inyo. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang kamay. Ngayon, naiintindihan mo. Ang hirap, bulong niya. Paano namin nagawa iyon? Paano ko nagawa iyon sa aking sariling mga magulang? Ang hapong iyon ang nagmarka ng simula ng tunay na pagbabago ni Claudette. Nagsimula siyang mag-volunteer sa Home New Life, kahit na pagkatapos niyang matapos ang kanyang sentensya. Bumalik siya sa pag-aaral at nagtapos sa gerontology. Ngayon ay siya ang nag-coordinate ng isang programa ng suporta sa mga tagapag-alaga ng pamilya, tinutulungan ang mga taong humaharap sa hamon ng pag-aalaga sa mga matatanda na kamag-anak sa bahay. Hindi na kailanman bumalik sa dati ang aming relasyon. Ang ilang mga lamat ay napakalalim upang lubos na gumaling, ngunit nakahanap kami ng isang bagong balanse, isang mutual na respeto na ipinanganak mula sa ibinahaging sakit at sa pagpapagaling na sama-samang hinanap. Lumipat si Sonia sa isang apartment malapit sa amin kasama sina Miguel at Nena. Lumaki ang mga bata na may mga lolo't lola na present, bumibisita sa amin halos araw-araw pagkatapos ng klase. Si Miguel, ngayon ay 13 taong gulang, ay nagugugol ng oras sa workshop kasama si Ferdinand, natututo ng mga lihim ng karpinterya. Si Nena, sa edad na 10, ay mas gusto ang hardin, kung saan tinutulungan niya si Jose na magtanim ng mga bulaklak at gulay na pinagkukunan ng pagkain ng Home New Life. Sina Jose at ako, sa edad na 75 at 72, ay nakahanap ng kapayapaan na hindi namin kailanman inakala na posible pagkatapos ng trauma ng pag-abandona. Ginamit namin ang malaking bahagi ng mana upang lumikha ng isang pundasyon na nagpopondo sa mga etikal na bahay ampunan para sa matatanda sa buong bansa. Nagtatakda ng mahigpit na pamantayan ng pangangalaga at dignidad. Isang linggo ng hapon, kaming lahat ay nagkakasama para sa tanghalian. Sina Jose at ako, si Ferdinand at ang kanyang nobya na si Mariana, isang nurse na nakilala niya sa Home New Life, si Claudette, na nag-iisa pa rin, hindi pa handa para sa mga bagong relasyon. Si Sonia kasama ang mga bata, sina Clara at Paulo kasama ang kanilang maliit na anak na si Elena. Puno ang mesa, masigla ang mga pag-uusap, ang tawa ng mga bata, isang eksena na tila imposible ilang taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ng tanghalian, habang ang iba ay nag-uusap sa sala, tinawag ako ni Jose sa balkonahe. Ang paglubog ng araw ay pinintahan ang langit ng orange at pink, isang tanawin na hindi kailanman nagpapabigo sa akin. Ano ang iniisip mo? Tanong ko nang mapansin ang kanyang malayo na tingin. Ngumiti siya. Ang ngiti na kilala ko ng napakahusay pagkatapos ng 50 taon ng kasal. Sa mga paglalakbay, kung paano minsan kailangan nating tuluyang mawala upang mahanap ang tamang landas. Sinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat, nararamdaman ang pamilyar na ginhawa ng kanyang katawan laban sa akin. Sino ang magsasabi na ang aming pinakamasamang sandali ay magiging aming pinakamalaking pagpapala? Ang pag-abandona ay hindi ang pagpapala. Pagtatama niya ng malumanay, ito ay ang aming piniling gawin dito. Sa sandaling iyon, sa gintong ilaw ng pagtatapos ng hapon na nagpapaliwanag sa kanyang kulubot na mukha, mukhang mas matalino at mas maganda si Jose kaysa kailanman. Ang kanyang mga kamay, na ngayon ay mas nanginginig na dahil sa edad, ay hawak pa rin ang akin nang may parehong tatag tulad ng noong kami ay bata pa. Alam mo ba kung ano ang nagbibigay sa akin ng pinakamalaking kapayapaan? Patuloy niya. Ang makita na sinira namin ang cycle, lumalaki sina Miguel at Nena, nakikita ang halaga ng mga matatanda, natututo na ang pag-ibig ay hindi kondisyonal. Tumango ako habang pinapanood ang aming mga apo sa bintana. Ipinakita ni Miguel kay Claudette ang isang maliit na ukit sa kahoy na ginawa niya at pinuri siya nito ng taos-puso. Nagdrawing si Nena ng isang bagay sa kanyang notebook. Marahil ay isa pang portrait na gusto niyang gawin sa lahat ng matatanda sa Home New Life. Hindi nila iiwan ang kanilang mga magulang kapag tumanda sila, komento ko.
ni ang kanilang sarili nilang mga anak kapag dumating ang kanilang turno. Tumango si Jose, at iyan ay mas mahalaga kaysa sa 1.1 bilyong piso. Nanatili kaming tahimik ng komportable, pinapanood ang paglubog ng araw, iniisip ang mga aral na itinuro sa amin ng buhay sa pinakamahirap na paraan, na ang tunay na halaga ay wala sa pera o mga ari-arian, kundi sa pag-ibig na ibinibigay at natatanggap namin, na ang pinakamalalim na sugat ay maaaring maging pinagmumulan ng pagpapagaling, na hindi kailanman huli ang lahat upang magsimulang muli. Isang linggo pagkatapos, inatake si Jose habang nagtatrabaho sa hardin ng Home New Life. Mabilis at walang sakit, sabi ng mga doktor. Umalis siya habang ginagawa ang kanyang mahal, napapalibutan ng mga taong nagrespeto at humanga sa kanya. Iba ang libing kaysa kay Ricardo. Hindi lamang pamilya, kundi 12-12 ng matatanda mula sa Home New Life, mga empleyado, mga kapitbahay, mga taong naapektuhan ng buhay ni Jose sa anumang paraan. Bawat isa ay may kwento na ikukwento tungkol sa kanyang kabaitan, karunungan, kakayahang magpatawad maging sa pinakamasamang kasalanan. Inayos ni Ferdinand na bawat matanda sa Home New Life ay magtanim ng puno bilang alaala kay Jose, gumagawa ng isang maliit na kagubatan sa likuran ng ari-arian, isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring umupo at maramdaman ang kanyang presensya. Ipinaliwanag niya na tulad ng nararamdaman naming lahat kapag siya ay nasa hardin. Si Claudette ang nag-coordinate ng isang memorial kung saan ipinakita ang daan-daang larawan ni Jose. Hindi lamang ang mga luma kasama ang aming orihinal na pamilya, kundi pangunahin ang mga bago na nagpapakita sa kanyang misyon sa Home New Life kasama ang bagong pamilya na aming binuo. Ang unang ilang buwan nang wala siya ang pinakamahirap sa aking buhay. Kahit ang pag-abandona ng mga anak ay hindi kasing sakit ng tiyak na kawalan na ito. Tuwing umaga nagigising ako, automatikong hinahanap ang kanyang presensya sa aking tabi, tanging ang kawalan lang ang nakikita. Ang nakapagligtas sa akin ay ang layunin na aming binuo ng sama-sama. Ang Home New Life, ang mga matatanda, ang pundasyon, ang aming muling itinayong pamilya, lahat ay kailangang magpatuloy. Gusto iyon ni Jose. Isang hapon, 6 na buwan pagkatapos ng kanyang pag-alis, nakaupo ako sa hardin na kanyang nilikha. Ang mga punong itinanim bilang alaala sa kanya ay maliit pa, ngunit nagpapakita na ng mga unang usbong sa tagsibol. Lumapit si Miguel upang umupo sa tabi ko, halos kasing taas ko na ngayon. Lola, simula niya ng nag-aalangan. Maaari po ba akong magtanong? Siyempre, aking mahal. Hindi po ba ninyo kinamumuhian si Papa sa lahat ng ginawa niya? Nagulat ako sa tanong. Bihira ni Miguel na pag-usapan si Ricardo na parang ang trauma ng pagkawala ay ginawang tabu ang paksa. Hindi, Miguel, tapat kong sagot. Hindi ko siya kinamumuhian. Kinamuhian ko siya sandali. Ngunit natuklasan ko na ang pagkamuhi ay sinasaktan lamang ako, hindi siya. Ngunit paano mo napatawad pagkatapos ng lahat? Tiningnan ko ang batang mukha ng aking apo na nagpapakita na ng mga katangian ng lalaki na magiging siya balang araw, at maingat kong pinili ang aking mga salita. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot o pagkunwari na hindi nangyari ang pinsala. Nangangahulugan ito ng pagpili na huwag hayaang kontrolin ng sama ng loob ang iyong buhay. Nagawa ng iyong ama ang kakilakilabot na pagkakamali, ngunit siya rin ay isang komplikadong tao na may sariling mga sakit at limitasyon. Nananatiling tahimik si Miguel habang nilalagom ito. Ang natutunan ko, Miguel, ay masyadong maikli ang buhay para mabuhay ng may galit. Dati ay sinasabi ng iyong lolo Jose na ang sama ng loob ay parang pag-inom ng lason habang umaasa na mamamatay ang iba. Bahagyang ngumiti ang bata, kinikilala ang uri ng karunungan na karaniwang ibinabahagi ng kanyang lolo. Miss na miss ko siya, mahina niyang sabi. Ako rin, aking mahal, araw-araw. Nananatili kaming nakaupo doon, lola at apo, nagbabahagi ng komportableng katahimikan na umiiral lamang kung may tunay na pag-unawa.
Pinapanood ko ang mga batang puno na umindayog sa banayad na simoy ng hangin at iniisip ang lahat ng buhay na makikinabang pa sa lilim na balang araw ay ibibigay nila. Tulad ng napakaraming tao na nakinabang sa pamana na aming binuo ni Jose mula sa aming sakit. Nagpapatuloy ang siklo ng buhay na may mga pagkawala at pagkapanalo, mga pag-abandona at pagtanggap, mga katapusan at mga bagong simula. Ang mahalaga, natuklasan ko sa wakas, ay ang pagpili na ginagawa natin sa harap ng bawat problema, sa harap ng bawat sugat. Hayaan mo itong patigasin at paitin ka o gamitin mo ito bilang pinagmulan ng karunungan at habag. Pinili namin ni Jose ang ikalawang landas. At bagaman wala na siya rito upang makita ang mga bunga, alam kong ang kanyang esensya ay nabubuhay sa bawat sulok ng Home New Life. Sa bawat ngiti ng isang matanda na nabawi ang dignidad, sa bawat yakap ng aming mga apo, sa bawat kilos ng pagtubos ng aming mga anak. Itinapon kami ng aming mga anak na parang basura, naniniwala na kami ay isang pasanin lamang. Hindi nila alam na hindi lamang 1.1 bilyong piso ang kanilang itinapon, kundi ang pinakamahalagang pag-ibig na maaari nilang natanggap. Ang ilan ay natuto ng aral sa tamang oras, ang iba sa kasamaang palad ay hindi. Tungkol sa akin, ipinagpapatuloy ko ang aking paglalakbay na nagpapasalamat sa bawat araw, sa bawat alaala, sa bawat pagkakataon na ibahin ang sakit sa layunin. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ang natitira sa akin sa buhay na ito. Ngunit alam ko na kapag dumating ang oras ko upang umalis, hindi lang pera o ari-arian ang iiwan ko. Iiwanan ko ang isang pamana ng pagpapatawad, ng muling pagtatayo, ng pag-ibig na nagpapatuloy sa kabila ng pinakamasamang pagtataksil. Isang pamana na mas mahalaga kaysa sa 1.1 bilyong piso. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-click ang susunod na video na lumabas sa screen dahil dito mayroong isang kwento ng pagtataksil at pagbabago na hindi mo pa nakikita kailanman.